Ay naku po, si Ako Bicol. Ano na Ako Bicol? Oy, Zaldi ko, hindi ako nagsabi nito ha. Si Tiangco ang nagsabi nito, hindi ako. Okay? Ang pinaka-problema, bakit pinahintulutan nung pinagkatiwalaan natin sa gobyerno? More than anything else, ang dapat nating sisihin dito ay hindi ng DPWH. May kasalanan ng mga district engineer, mga regional engineer o sino man ang head ng DPWH. Tama, may kasalanan yan. Dahil hindi sila nagdo-double check kung naayos ba ang mga flood control, kung mga proyekto ba ay natapos, hindi sila nagdo-double check, may kasalanan sila dyan. Pero ang pinakadulot nitong problema na ito ay walang iba kung hindi yung nagbibigay ng pera sa kanila. Yung mismong nag-aalat, sabihin yung naglalagay ng budget. Walang iba kung hindi ang nagdidesisyon yan ay Kamara. Sabi nga nila, sandali, banat ba, bakit hindi yung Senado? Kasi ganito po yan. Okay? Papaliwanag ko lang. Paano ba dinideliberate ang budget natin? Una, nanggagaling yan sa presidente. Sa executive branch, pinag-uusapan yan ng finance manager ng executive. So, nandyan ng DBM, nandyan ng Department of Finance. So, nag-uusap-usap sila at gagawa sila ng budget. Okay. Ngayon, i-deliberate na ngayon to sa Kamara, sa Senado. May mga tatanungin, bakit ganito, bakit ganyan, ito, yung mga budget. After nun, magsasama ngayon ang Senado at ang House of Representatives o ang Kamara. Magsasama sila, ang tawag doon, BICAM. Okay. So sa BICAM, sino nandyan? O yung mga membro ng parang piling membro ng Senado at saka ng itong Kamara. Pero ang pinaka-problema po diyan ay yung tinatawag nilang small group. 'Di ba? Aside pa doon sa in charge ng finance sa Senado at saka yung Senate President, tapos yung Speaker of the House at saka yung chairman ng committee ng APRO, ng appropriation. Aside from nagsasama yun, nag-uusap-usap, meron pang nagdi-decide. At ang sabi nga ni VP Sara Duterte, walang iba kung hindi yan si Speaker Romualdez at saka si Zaldico. Yun dalawa lang na yun. Ang talagang huling o final na nagdi-decide kung magkano ang mga budget. Kung meron mang mga insertion di umano na ipapasok, ayan ay sa panahon na yun dalawa'y nag-uusap. So mantakin mo ha, pinag-usapan sa Senado, pinag-ukulan ng panahon, pinag-ukulan ng buong Congress, ng House of Representatives, tapos nag-BICAM pa, tapos eventually, yun lang din palang dalawa ang magdi-decide. Yan yung pinupunto ni VP Sara Duterte noon. Ano ginawa nila? Fake news daw, tinabla nila, bla 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 bla. Nung nagsalita na si Tiangco, biglang sumang-ayon na. Nung nagsalita na si Vico Soto, siyempre, yan ang pambato ng mga pinklawad, hindi na rin binatikos. Although, sabi ni Vico Soto, wala naman daw siyang kulay, pero alam natin, yan ang bata ng pinklawan. So, ang punto pa rin dito, bakit nung panahon ni VP Sara Duterte na binabatikos niya si Romualdez at si Zaldico, sinasabi ninyong fake news. Ngayon, sumusumbulat na sa mukha ninyo yung mga problema sa flood control at nare-realize na ninyo na ang punot dulo nito ay si Speaker at si Zaldico, hindi na fake news. Doon ka magtataka. Pero, ladies and gentlemen, meron akong nakikitang kamay na gumagalaw
na tila ang sinisisi lang ay yung mga kontraktor. Again, I'm not saying wala silang kasalanan ha, because they're part of the entire, sabihin na nating, can we call it scam, or pwede ba natin tawaging greatest corruption that happened in our country? Ang punto dyan, parte o kasama o sumasang-ayon ito mga kontraktor sa pangyayaring ito, o pati ang DPWH, pero remember, nag-uugat yan doon sa small committee. Yun yung problema. Yan ang pumapayag at yan ang naglalagay. O, magkano budget sa distrito na ito? Magkano dito? Magkano dyan? Sila ho ang naglalagay. So, wala namang, sorry kung talagang nanakawin. O, wala namang mananakaw yung mga DPWH na district engineer, wala ring mananakaw yung mga kontraktor kung walang pinanakaw. Nagigets natin? Para bagang ganito, may pera ako, 1 milyon, halimbawa. May pera ako 1 milyon. Tapos yung asawa ko, may kakuntsaba na snatcher. May kakuntsabang waiter. Ang gagawin yung asawa kong mukhang pera, halimbawa, ay sasabihin niya sa akin, oh, sweetheart, iwan mo yung 1 milyon mo dyan sa mesa ha. Tapos alika, maglampungan tayo. Pasok muna tayo sa banyo, doon tayo mag-sexy time. Pero iwan mo 1 milyon mo sa mesa. Ako naman si tanga. Halimbawa lang naman. Nagpasok kami ng banyo. Nagnyiknyakan kami doon. Iniwan ko yung 1 milyon ko. Ang kakuntsaba, yung snatcher, at saka yung waiter. Bakit? Kasi sabi ko doon sa waiter, waiter, pakibantayan tong 1 milyon ko ha. Pero kakuntsaba na siya. So pag nawala yon, may percentage yung waiter, siyempre yung snatcher, at siyempre yung asawa kong mukhang pera. Buti na lang wala akong asawa, no? At least pwede ko example yun. Di ba? So yung asawa ko mukhang pera, kinuntsaba yung waiter tsaka yung snatcher. Sa kanya yung malaking porsyento. Pero kumita rin yung snatcher, kumita rin yung waiter. Again, may kasalanan yung snatcher, may kasalanan yung waiter dahil pinayagan niya. Pero sino talagang may kasalanan doon? Yung mastermind, yung asawa ko, na nagpaiwan sa akin at nang akit sa akin. Kaya tumigas si Manoy. Tama, mali? Parang ganyan, yung kamera. Parang ganyan ang ginawa nila. Alat tayo ng pera dito, alat tayo ng pera dito, tapos kung tsabahin natin yung mga DPWH, tapos itong mga kontraktor. Ang matindi nga ngayon, eto. Hindi, babalik na sa example. Ang pinakamatindi ngayon, itong asawa, ang kinuha niyang snatcher, kapatid niya. Kinuntsaba niya yung kapatid niya, ikaw na ngayon ang snatcher. Di ba? So, tapos, sa kanya rin mapupunta lahat yun, yung in-snatch na yun. Pero may mas matindi pa dyan. Gusto nyo mas matindi? Ikaw na mismo yung snatcher. Anak ng tutsang kalabaw yan. Yung congressman na mismo, yung kontraktor. Gago! Sino yan? Pangalanan nyo nga dyan sa baba kung malakas sa loob ninyo. Sige nga, sige nga. Pangalanan nyo nga. Gago! Ikaw na mismo yung kontraktor. So pag talikod mo, in-snatch mo na kagad. Hindi ka na nagbigay sa iba. Animal kang putang.
Karma is ano? Sige nga, ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Eto, paano natin ha? Eto kasi nangyari. Eto, Pasok! When you were here, I think the other week, meron kang sinasabi nga na yung issue sa'yo at the time na hinihingi mo yung report ng small committee. Wala yun, So hanggang, wala. hindi ba yun nasa loob dun sa USB na gusto mo ibigay? Okay, ganito. Yung small committee report, wala na. Ayaw nga lang ibigay. Kaya nga kailangan si Saldico na lang di ba? Magpaliwanag. Ayaw naman nila patawag si Saldico. So, sino magpapaliwanag ng small committee? Yung USB, okay. Yung USB, bakit ba ako nagdala ng USB? Kasi, di ba, sabi ko, bakit itong mga pinagpalang party list, ilan lang sa pinagpalang Sino ba yung mga pinagpalang party list na yan? Sige nga, no, magkaalaman. party list? Kunyari, yung Ako Bicol, na kung saan party list si Saldico, meron siyang projects na naipasok doon sa BICAM, pero hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295 million worth of projects under Ako Bicol. Okay? Magkano? Ulitin natin. Magkano daw yung ipinasok? 2,295 million worth of 2 billion and... Basta 2 billion and 95 million? Hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295 million worth 2 billion and 295 million. Ay, grabe naman yun. Agoy. 2 billion? Pwede ka na... Nako! of projects under Ako Bicol. Okay? Na dinala sa kung saan distrito. Ang BHW party list sa pamangkin niya to kay Angelica. 2 billion 64 million. Nako! Doon sa pamangkin naman, 2 billion. Another 2 billion. Ang hirap ng bilangin no, pag sobrang dami. May million pa kasi. 2 billion plus million. Ay, nako, grabe yan. Okay. Nakapangalan kay Congressman Saldico. Hoy, yung host, bawal ka mag-wow. Baka mamaya marinig ka ni Saldico. Gago! Alam mo naman yun. As Saldico. No? Kasi doon, makikita mo yan eh. Makikita mo kung sino yung proponent o sino yung request o requestor, proponent, proposer, at saan distrito pumunta, di ba? So, under Saldico as proposer is 13 billion 803 million 693. Si Saldico lang yung nag-alat daw doon sa mga iba't ibang distrito, umaabot ng 13 billion. Agoy, Saldico, paano na to? Where are you? Saan ka na ba? Magsalita ka. Gusto kitang ipagtanggol. Hindi totoo to Nakawawa naman si Saldico. Gusto ko siyang ipagtanggol kasi kaliwat kanan ng binabanggit ang pangalan niya. Naawa ako sa kanya. Naniniwala ako na hindi siya kurap. Naniniwala ako na hindi ka kurap, Saldico. Gusto kita ipagtanggol. Where are you na? Asan ka na? Ba't di ka makapagsalita? Ipagtatanggol kita. Hindi ko papayag ng ganire na nilalapastangan nila ang iyong pangalan. Gago! Asan ka na? Magpakita ka na. Kawawa naman ng pangalan mo. Pati pamangkin mo damay. Ang laki-laki daw ng inalat mo. Ayoko yan, ipagtatanggol kita, ipaglalabang kita. Ngayon, sinabi ko yung figures. Kaya hindi ko alam ba takot sila sa USB. Kasi baka kaya ko lang in-itemize yung kasi baka sabihin lang, inimbento mo lang yan eh. Diba? So doon nakasulat per project, anong title, magkanong amount, saan distrito napunta. Okay. So, yun ang punto ko. Kaya gusto kong pakita yung USB. Ngayon. Kanino ba galing yan? Kay Ma'am Cathy ba yan? Ma'am Cathy Binag! Namimiss ka na ng Banateros. Yan ba yung USB sinasabi nila? Hindi pa ba natapos siya lintik na USB na yan? Lagi na lang may USB ako naririnig. Ano ba yan? Ang napakahalaga. Bakit ko kine-question yung pag-identify ng party list? Number one, ang party list, alam ko na meron silang allocation to identify
infrastructure projects, binibigyan rin sila. But kung di ako nagkakamali, it's 100 o 150 million. Let's say 150 million para sa bawat party list. Okay? Kasi di ba kaya naman konti lang yung binibigay na allocation. Kasi pupunta rin na sa distrito, di mas mabuti ng yung Sa party list, distrito na. yung district congressman ang mag-request, di ba? Oo. But siguro out of accommodation, they can identify 150. So 60 plus party list, yung iba 150 lang. Ano ang special dito sa mga to? Oo. Na bilyon. Kung Di ba? oo. Bakit naging Ano bilyon yung sa mga iba? special sa mga to? Correct. Oo. Oo. Okay? Oo. So, Di ba? Anong special? Anong meron?